Isang pinagpalang araw po. Welcome to Hold the Line, Police Executive Master Sergeant Brother Alden Mones po. Nais magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinaho natin kay San Mateo, Kabanata 18, talata 1 hanggang 6. At tumalun po ito, naging Kabanata 12 hanggang 14. Yung una po ay pumapatungkol sa isang bata at ang pangalawa naman po ay may tuturing o may tulad dun sa nawawalang tupa. Sabi ito, kapatid, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa isang bata, hindi kayo mapapabilang sa paghahari ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa paghahari ng Diyos. Kung sino daw po yung maging katulad ng bata na may kababaang loob, ang siyang maituturing na makakapaghari sa kaharian ng Diyos. Bakit po kaya inalintulad ng Diyos ang paghahari ng Diyos sa isang bata? Ano po ba ang katangian ng isang bata? Unang-una po, isa sa katangian ng bata ay dependent. Ang isang bata, maglalaro lang yan. Wala siyang hindi siya magtatrabaho, hindi siya gagawa. Gawin niya lang, depende lang siya sa ama niya. Pag nagtrabaho kanyang tatay, nagluto yung kanyang nanay, after nun, kakain siya. Hihingi siya ng baon, papasok siya, babalik siya, hihingi siya ng pagkain. Ang bata, nakadepende. Ito yung magandang paalala sa atin. Maging katulad tayo ng isang bata na nakadepende sa ama, na laging umaasa sa grasya at biyaya ng Diyos. At tunay nga naman na ang amang nasa langit ay tunay na amang pagbigay. Kaya maging katulad tayo ng bata na patuloy na humihingi at patuloy na binibigyan naman ng amang nasa langit. The second katangian ng isang bata ay may tuturing natin na may kababaang loob. Sabi nga, pag nag-away daw yung dalawang bata, tapos nagsumbong sa mga parents, etong dalawang parents naman to nagpatulan, nag-away, 15 years na, hindi na nagsikibuan, mga kumare, mga magkababata. Pero yung dalawang bata na anak nila, after magkasuntukan, mag-away, magbangayan, after 5 minutes, yun, magkalaro na, magkaibigan na. Kababaang loob. Kayang tumanggap ng pagkakamali. At ito yung dalawang basic na katangian na ipagpipray natin. Lord, turuan mo kami na maging bata. Hindi isip bata, kung hindi pusong bata na nagtitiwala sa iyo, umaasa sa iyo, at merong kababaang loob. The second point of the gospel is, sabi dito, sinabi ko sa inyo sabi dito, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa? Kung naligaw ang isa sa iyon, hindi kaya naiiwan ang 99 at manginginain sa kaburlan upang hanapin ang naliligaw. Dito naman sa talinghagang ito yung talinghaga ng isang tupa na nawawala, the lost sheep. Iiwanan daw ng ama o ng pastol ang kanyang 99 na alaga at hahanapin ng isa. Take note yung 99 na yun, kaya iniwan ng pastol, ito'y safe. Hindi niya pinabayaan yung 99. Naka-safety yun okay yun guided yun tiyak niya na hindi mapapariwara yun. Kaya bago iniwan ng ama itong 99, safe ito. And nung na-safety na ng pastol, sa kanya hahanapin yung nawawalang tupa. Kapatid ko sa pananampalataya, huwag tayo mainggit kung ang ating Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong napapariwara. Huwag natin ikukumpara ang ating sarili na bakit itong mga ibang mananampalataya, itong isang nanay, itong isang tatay, patuloy na nagbibigay pag-asa doon sa isang tao na nawawala. Kapatid, dapat magpasalamat ka sapagkat hindi ikaw ang hinahanap. Magpasalamat ka sapagkat hindi ikaw ang nawawala. Magpasalamat ka sapagkat nasa kawan ka pa ng amang nasa langit. Sa araw na to, maging daluyan at instrumento tayo ng pagpapala. Tayo nawa ay maging isang pastol din na maghahanap, magiging katulad ng ama. Nahahanapin din yung mga tupa na nawawala sa kawan. Upang nang sa ganon, sa ating pagsusulit, masasabi natin sa ating Panginoon, Lord, naging katulad mo akong pastol. May hinanap akong tupa. Isang tupang napariwara, isang tupang nawalay, isang tupang nangihina at wala nang pupuntahan. At nung natagpuan ko ang tupa na ito, muli kong naibalik sa kawan at muling naging isang tupang pakinabang.
Kapatid ko sa pananampalataya, manalangin tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Lord, salamat po sa araw na to sa pagpapaalala mo na minsan kaming naging tupa rin na nawalay, pero hinanap mo kami. At ngayong kami naman ng pastol, maghahanap kami ng mga tupang nawawala upang muling ilapit sa iyong kawan, ibalik sa iyong simbahan, gamutin, arugain, upang nang sagan maramdaman nilang pagmamahal ng isang pastol. Panginoon, sa araw po na ito, turuan mo kaming maging pusong bata. Hindi isip bata. Pusong bata na dependent sa iyo, umaasa sa iyo, at patuloy na lumalapit. Isang puso na may kababaang loob, na handang magpatawad at handang humingi ng tawad. Panginoon, ikaw na pong bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpuri at salamat sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Kapatid ko sa pananampalataya, kung ikaw'y nakakaramdam ng kalungkutan, na gusto ng umayaw at gusto ng sumuko, wag. Tandaan mo, kapit lang, hawak lang. Just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye. Love you all.